Morning guys! It's Sunday morning and right now papunta ako sa school nung panganay ko si Tay because kailangan kong maglinis sa school nila. Merong parent participation dun sa school eh. So, papaliwanag ko sa inyo kung ano yung parent participation sa school. Dito kasi, usually hindi sa mga public sa mga private school, sa mga Catholic school. Pag pinag-aral mo yung bata, yung anak mo ron, pag pinag-aral mo sa Catholic school, aside from may tuition fee, unlike sa public school, kasi sa public school, walang tuition fee, libre yung, dun yung pag-aaral dun. Pero since yung mga anak namin, pinapag-aral namin sa private school, meron silang tuition fee. So aside sa tuition fee, meron din dapat commitment yung mga magulang na magpa-participate sa iba't ibang activity sa school. Like kami, ang sinign up namin is yung sanitation o yung paglilinis ng mga tables, ng mga chairs. Yung iba naman sa traffic, pag sinusundo yung mga bata, pagta-traffic sila. Yung iba naman tumutulong sa mga events sa school. So ganito sa mga Catholic school churches. Tapos pag hindi mo na fulfill yung commitment mo, may penalty. Dito sa school namin parang nasa 700 eh. Parang nasa 700 yung penalty. Nasa kotse na ako. Tutuloy ko mamaya yung kwentuhan, mag-drive muna ako Ayun, so nandito na ako sa school ng anak ko. Ayun yung school niya. Kita ba yung pangalan? Hindi yata, St. Joseph the Worker School. Tapos ito na rin yung simbahan namin. Tsaka kami nagsisimba. Ayan. Tsaka kami nagsisimba. So mabalik ko lang nga yung usapan. Kasi meron pa akong 8 minutes bago pumasok sa school kasi binubuksan nila yan 8 o'clock. Tapos yung sanitation schedule namin is 8 to 9. So sa akin, nakatoka sa akin is 2 room yung lilinisin ko. Sa isang room sa grade 6 at saka isang room sa grade 7. Yung mga pala dito, yung mga school dito, walang section. So sa grade 1, isa lang yung section. Sa grade 2, isa lang yung section hanggang grade 7 yun. Tapos yun nga, tapos yung pagsasanitize, yung parent participation, depende yan. Hindi pare-parehas. Like sa case namin, every 2 weeks, every other week yung paglilinis namin, naka-schedule kami. Yung iba naman, hindi ako sure sa iba kasi hindi pa ako nag-participate sa ibang voluntary activities like yung pagta-traffic. Minsan kasi pagka weekdays, pakita ko lang. Yan. Pagka weekdays, yung mga bata naglalabasan dyan kasi sinusundo sila ng mga ng mga parents nila. So may mga nagta-traffic dyan. Yung mga nagta-traffic dyan, mga rin yun, mga volunteer parents din yun, mga magulang din yun na nagvo-volunteer para sa parent participation. Kaya iba-iba, so hindi ko alam kung gaano sila kadalas mag-volunteer o kami magsisimba. Yan. Kasi Sunday ngayon may 8 o'clock mass, mamaya sa 9 o'clock mass kami magpa-participate. So yun nga, so iba-iba, tapos yung iba naman nagvo-volunteer sa maintenance, hindi ko lang din alam kung gaano sila kadalas. So pag may mga sira sa school, nagme-maintenance sila. Tapos yung iba naman sa nagvo-volunteer sa mga school projects, yung mga fundraising events ng project, like yung mga gala event, yung mga marathon event. So nagpa-participate sila ron. So masasabi ko yun ang kaibahan ng public sa private dito sa Canada. Well, sa private kasi, hindi maraming klase ng private school May mga Christian school na hindi sila Catholic. Tapos merong mga Catholic school na katulad nito. So ang kaiba nabubulol ako. So ang kaibahan ng mga private school sa mga public school, at least sa our experience yung mga public school wala silang tuition fees, so libre yung pag-aaral nila. Sa private medyo may kamahalan. Si Tay, ang tuition fee niya per month is $375, so per month yun for 10 months. So pumapatak din ng $3,750 yung binabayaran namin, and then on top of that magbabayad pa kami ng mga school uniforms, ng mga school supplies. Ganun talaga, may pros and cons kung gusto mong makatipid sa public school ka. Kung gusto mong kung gusto mo naman na medyo may values na matututunan yung mga anak mo, dito ka sa private school like sa Catholic school. Kasi
Yun nga, ang kaibahan, bukod dun sa tuition fee na kaibahan ng public sa private, isa pang ano dun is yung mga moral values. Kasi although agree tayo na pagdating sa knowledge, like math, English, science, parehas lang yan matututunan mo yan sa private, matututunan mo yan sa public. Itong mga branch of knowledge na to is para sa career mo pagtanda mo. Pero ang kaibahan is yung sa moral values. Kasi sa Catholic school, ina-uphold pa rin nila yung moral Christian values Dito, there are only two genders na tinuturo, male and female. Kasi yun yung sabi sa Bible, di ba? And God created them, man and woman. Pagdating sa public school, well, na-apply na yung SOGI, may SOGI na rito. So, imagine mo yung student or yung estudyante, as early as grade 1 pa lang, mayroon silang sila na yung magde-decide kung anong gender nila. Like, sila yung pipili kung he ba sila o she ba sila or binary ba sila, hindi ko alam yung mga term na yun. Tapos merong kaming kaibigan, sabi nung kaibigan namin, kwento sa amin yung anak daw niya tinuturo sa school, nagtanong daw yung klase ng anak niya, ano raw ba yung ilalagay niya, male or female? Ang sabi daw ng teacher, it's up to you. Diba? Para sa isang 7 years old, baka mako-confuse lang yung bata. Dapat kung babae siya, sasabihin ng teacher, you're a girl, female. Kung lalaki ka, you're a boy, male. Pero hindi nga ganun yung tinuturo. Kasi nga, dito parang may gender equality. Pero parang ewan ko, na extreme. Kaya kung ikaw yung magulang, parang ang hirap na papasukin yung bata sa public school. Sana kami, kahit paano may tuguyod namin yung mga anak namin sa private hanggang sa pag-high school nila. Kasi napakahirap nga. And one more thing pa dun sa values is yung yung pagka-curse. Grabe. Sa school, kasi yung si Mrs. na gano'n siya education assistant siya sa school. So, nagtuturo siya sa mga hindi siya nagtuturo. Ang trabaho niya sa mga public school is, kasi dito sa Canada, maraming mga batang may mental disabilities like autism, yung mga ganun. So, si Mrs. education assistant siya. So, ang focus niya is dun sa mga batang may mga autism, may mga disorder na something sa mental, ganun. Kasi hindi makakapag-focus yung teacher sa pagtuturo ng tama sa ibang mga estudyante kung merong isang estudyante na, like for example, may autism, nang-iistorbo, nang gugulo. So si Mrs., ang trabaho niya is pakalmahin yung bata na yun at parang personal tutor na rin. Napapasok ka na yung mga kasama ko. Meron pa akong 2 minutes. Tapos yun nga, so naririnig ni Mrs. sa school pag break time, pag recess, naglalabasan yung mga bata, minsan hindi naman siguro walang mga modo, pero nagmumura sila, yung mga FU, yung SHIT, alam mo yon, yung parang for a 7-year-old, 8, 9, 10, parang sakit pakinggan kasi tayo, ng mga bata tayo. Hindi naman tayo nagmumura Well, baka siguro nagmumura tayo, pero hindi ako nagmumura ng bata, parang hindi cool para sa akin So yun nga, ang kaibahan nga ng public sa private is yung parent participation. Ay, mga kasama ko, yung mga kasama ko naghihintay pa ata ng kasi merong lead na magbubukas ng pintuan wala pa, so hindi pa sila pumapasok. Ako, habang hindi pa sila pumapasok, wala pa yung lead na magbubukas ng pintuan sa school, ako na muna, maghihintay muna ako rito, magkukwentuhan muna tayo. So yun nga, ang kaibahan nun, di ba, na parang ang hirap. So isa rin yun sa mga consider nyo guys pag pupunta kayo dito sa Canada, kung papapasukin nyo ba yung mga anak nyo sa public school or kung papapasukin nyo ba sila sa private school. Nasa inyo. Kasi kung kaya nyo naman turuan yung mga anak nyo sa bahay ng moral values, then it's okay. Kayo yung magiging parang moral values teacher nila, yung GMRC teacher nila sa bahay. Kasi yung bagay na yun, medyo hindi nila matututunan sa school yun, sa public. Unlike sa Catholic school, first and foremost kasi tinuturo dito yung mga moral Christian values So, wala pa ata.
sige, bababa na muna ako para pag binuksan yung pintuan is makakapasok na rin ako sa school. So siya yung magbubukas ng pintuan sa amin dito sa school. Siya yung pinaka-lead namin sa sanitation, parang pinaka-leader. Ayun siya. So ito na, nakapasok na ako sa school. Ito yung ito yung nilinisin ko eh. Na grade 7. Tingnan natin. Hindi pa nakabukas, pabukas natin. So yun nga, nakapasok na ako dito sa room. Meron akong 1 oras para linisin ang 2 kwarto. Grade 7 at saka grade 6. So, ito pala yung papakita ko sa inyo. Yan. Ganito yung mga classroom dito. Yan. So, ang lilinisin ko lang naman is yung mga madalas hawakan ng kamay. Like yung top ng lamesa, yung inuupuan, yung mga door handle, yung mga salamin. Basta yung madalas hawakan ng kamay, yun ang kailangan kong isanitize. So, balikan ko kayo guys after tapos na ako maglinis ha. Maglilinis muna ako. A few moments later. So, ayun. Tapos na yung 1 oras ko ng paglilinis. Time na para umuwi. Naglalakad ako sa hallway ng school ng anak ko. So, ito yung mga artworks nila. Makikita nyo. Tapos ito yung school year nila. Papakita ko yung school year nila. Ayan, yung school year nila. Ito saan ba si Tay? Yung nakita ko na kanina si Tay eh. Ayun. Ayan si Tay. So, yun. Yung nakakapagod. Kaya okay lang din naman na every other week nagpupunta kami rito para gawin yung parent participation namin. So, yun guys. Kung may natutunan kayo, please don't forget to subscribe to my channel. Like this video and drop a comment na rin kasi nakakatulong sa algorithm ng YouTube yung mga comments at saka pagla-like nyo para i-promote ng YouTube yung video nito. So please subscribe, like, click the notification bell and comment. So kailangan ko nang umuwi. Hinihintay na ako nila Weng tsaka ng mga bata and mamaya magsisimba na kami. So see you guys until next time dito lang sa Buhay Canada. Maraming salamat. Bye!